Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating Misa Aguinaldo. At sa diwang ito at munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang muog ko, at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko, at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko, inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang sa Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog sa Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi sa Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Kagaya po ng ating nabanggit, tayo ay nasa ika-4 na araw na ng ating mga Aguinaldo Masses. O ika-5 kung mamaya ay simbang gabi, kung kayo sisimba uli. At isa po sa iniingatan, lalong higit ng mga pari kapag simbang gabi, ay ang kanilang mga boses. No, hindi dahil kami singer, kundi dahil 5 araw na ngayon ay minsan nawawala na po ang boses. 9 na araw po ito na ganito. Kaya kailangan pag-ingatan. Tanda ko po ng unang taon ng aking pagkapari, parang nasa 3 araw pa lamang ako hindi na makapagsalita. Dahil first time ko pong magsimbang gabi, ako'y inordinahan ng December 2, December 15 ay simula na agad ng simbang gabi. At siyempre, batang-batang pare, talagang bigay na bigay sa mga humiliya. Nakalimutan ko na 9 na araw nga pala
At minsan ay 3 beses pa ang misa sa isang araw. Kaya nawala na po ako ng boses. Siguro ang ilan sa atin dito ay singer. Mayroon po ba ditong singer? Yan. Ang ating inaalagaan ay ang ating boses. Bakit po inaalagaan natin ang ating boses? Dahil ayaw natin na mawawalan tayo ng salita. Isa rin po sa ikinakatakot ko, balang araw, dahil ako medyo may problema sa lalamunan, baka dumating ang panahon na ako ay hindi na makapagsalita. Mahilig pa naman po akong magsermon. Iniisip ko paano pag ako'y matanda ng pari at hindi na ako makapagsalita. Napakahalaga po ng ating mga boses. Mga kapatid, sa umagang ito, yan po ang ating pagninilayan. May kinalaman sa ating boses. Una, ang katotohanan na kailangan marunong tayong magsalita. Ano pong ibig sabihin nito? Na kailangan nating ipahayag ang ating katotohanan at pananampalataya. We must speak up our truth. Lalong higit po sa mga panahong ito na binabali ang katotohanan. Pinapatahimik ang mga nagsasabi ng totoo. Pinapatahimik ang mga nagsasabi ng tama. Tayo po minsan ay natatakot na magsalita. Kahit alam naman natin tayo nasa tama. Minsan nga po kahit sa ating trabaho, alam naman natin na tama ang dapat nating sabihin, pero tayo nahihiya. Sasabihin ay baka tayo nagmamagaling, baka tayo ay sumisip-sip sa ating mga amo. May nakita tayong mali na nais nating itama, hindi natin magawa. Kasi natatakot tayo na baka kung ano ang sabihin sa atin ng iba. Minsan natatakot tayong sabihin ang tama at totoo. Pero sa umagang ito mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, mahalaga na tayo ay makapagsalita. Ano po ang nangyayari kapag tayo hindi nakakapagsalita? Tayo ay tumatahimik na lamang. At ito nga ang nangyari kay Zacarias. Siya ay tumahimik at umuwi sa bahay. Alam niyo po, when truth is silenced, we sometimes go to isolation. Tayo ay naiisang tabi, tayo ay pumupunta na lamang doon sa isang sulok kasi hindi natin masabi ang tama at totoo. Kaya mga kapatid, ang imbitasyon sa atin, ang unang imbitasyon, kung alam natin na tayo ay may katotohanang dapat ipalaganap, kung alam nating may tama tayo na dapat malaman ng iba, huwag tayong mahiyang magsalita. Pangalawa, may kinalaman din po ito sa boses. Ano naman ang ating dapat sabihin bukod sa tama at totoo? Kagaya po ni Gabriel, si Gabriel ay isang anghel. Ano ba ang ibig sabihin ng anghel? Ito po'y galing sa Griegong angelos. Ibig sabihin ay messenger, tagapagdala ng mabuting balita. At ito po ang pangalawang paanyaya sa atin sa umagang ito. Magdala ng mabuting balita gamit ang ating mga boses. Kailangan nating bigyan ng kabutihan ang mundo, lalong higit sa mga panahong ito na malungkot, na mga puro kasinungalingan ang ating narinig, puro pangungutya. Kahit nga po yung sa social media, hindi nagsasalita, pero yung mga comment, nakakasakit. Minsan ibinababa natin ang ating kapwa. Kung tayo ay magsasalita, ang atin pong ipalaganap ay ang mabuting balita. Maging katulad ng mga anghel, messenger of good news. Kung paanong ibinalita ni Gabriel kay Zacarias na siya ay magkakaanak, silang dalawa na Elizabeth, sana ganoon din po ang ating mga balita. Ipamalita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ipamalita natin kung paano tayo tinulungan ng Panginoon sa mga panahong tayo nahihirapan. Magsalita tayo ng magagandang salita. Ipalaganap ang mabuting balita. Nakakalungkot, lalong higit halimbawa tayo po'y magulang. Kapag bata pa lamang ang mga anak, minsan nagtutungayaw na ang magulang, sinasabihan ng mga masasakit na salita, imbis na yung bata ay magkaroon ng lakas ng loob, nangihina, dahil sinasabihan natin ng mga salitang dadalhin ng bata hanggang sa kanyang pagtanda. Mga kapatid, ang pangalawang paanyaya sa atin, ipamalita ang mabuting balita.
At pinakahuli, atin pong ding napakinggan na nawala ng boses itong si Zacarias sapagkat siya'y nagduda sa sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng anghel. Kaya ang pangatlong paanyaya sa atin mga kapatid ay sa dami ng boses na ating naririnig sa ating paligid, sana ang ating mas pinapakinggan ay ang boses ng Panginoon. Marami pong sasabihin ng ibang tao. Kagaya ni Zacarias, siguro siya ay ang pinaniwalaan niya yung boses ng iba na nagsasabing imposible. Imposible na kami magkakaanak pa dahil kami matanda na. Yun po ang boses na nangibabaw kay Zacarias. Nakalimutan niyang kasasabi pa lamang sa kanya ng anghel. Kasasabi pa lamang ng anghel ng mabuting balita na galing sa Panginoon. Dahil nanaig sa kanya ang boses ng mundo at siya'y nagduda, nawalan siya ng tinig. Mga kapatid, sa mundong kung ano-ano ang sinasabi sa atin, lalong higit yung mga salita na magpapahina ng ating loob, huwag natin itong pakinggan. Ang pakinggan natin ay ang tinig, ang boses ng Panginoon, na laging nagsasabi sa atin na walang imposible. Katatapos lamang po ng mga bar exam, ng mga licensure examinations, at siguro may mga ilan dito na nakapasa. At alam ko sa inyong karanasan, may mga taong nagduda, may mga nagsabing hindi mo yan kaya, imposibleng ikay makakapasa. Pero dahil ang pinakinggan po ninyo ay ang tinig ng Panginoon, kayo nagdasal, kayo nagsikap, ngayon kayo ay nagtagumpay. Dahil alam niyong pakinggan ang boses ng Panginoon, hindi ang boses ng mundo. Mga kapatid, ito pong tatlong bagay na ito ang paanyaya sa atin sa umagang ito, sa ika-4 na araw ng ating Aguinaldo Masses. Mga paanyaya na may kinalaman sa tinig. Una, ang atin pong sabi, kailangan nating magsalita. Ipahayag ang katotohanan at tama. Pangalawa, bukod sa katotohanan at tama, katulad ng anghel, ang ating ipamalita ay ang mabuting balita. Yung makapagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa. At ang pinakahuling paanyaya sa atin na may kinalaman sa tinig, sa mundong nagsasabi sa atin ng kung ano-ano, ang ating papakinggan ay ang tinig ng ating Panginoon, na siyang dapat laging nangingibabaw sa ating mga buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ipagdasal natin ang bawat isa, na sana gamitin natin ang ating tinig ng tama. Gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At sana sa ating mga buhay, ang laging mangibabaw ay ang tinig ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Halina mga kapatid, idulog natin sa ating makapangyarihang Ama ang pangangailangan ng ating sambayanan sa kanyang mga biyaya at pagpapala upang gawin niya tayong marapat sa paghahanda sa daraanan ng ating Panginoong darating. Ang atin pong itutugon, halina Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang sa pangunguna ng Banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay maakay nila ang mga mananampalataya sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, magkaisa nawa ang sangkatauhan sa pagbabalik loob sa Diyos, na lumikha na ang pag-ibig ay lubusan niyang inilalaan sa kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong may pinapasang iba't ibang uri ng pagdurusa sa kanilang buhay, makatagpo nawa nila ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapwang mapagkawang gawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon kasama ang ating pamilya, sa tanglaw nawa ng salita ng Diyos, ay mapukaw nawa ang ating kamalayan
sa tamang paraan ng paghahanda ng ating sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, dinggin mo kami. Sandali po ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, dinggin mo kami. Butihing Ama, paagusin mo nawa ang iyong mga pagpapala at biyaya na magbibigay sa amin ng liwanag upang mapaghandaan namin ang pagdating ng Mesiyas. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang-tawang anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Brother Hardy Aguilar, CRM, isang vocation director. Ako po ay kabilang sa orden ng Clerics Regular Minor na mas kilala sa tawag na Adorno Fathers. Ang Adorno Fathers po ay naitatag nina Venerable Agustin Adorno, Father Fabrizio Caracciolo, at Saint Francis Caracciolo noong 1588 sa Italia. Ang aming kasalukuyang Superior General ay si Very Reverend Father Teodoro Calao, CRM. Siya po ay tagalipa. Gayon din po kasama ko ang aming mga seminarista. Sila po ay nasa discipleship program, mga postulants. Sila po ay nasa kolehiyo na sa kursong filosofiya. Dalawa po sa kanila ay galing dito sa parokya, sina seminarians Justin at Ian. Ipagpatuloy niyo pong isama sila sa inyong mga dasal. Naandito po kami upang pasalamatan kayo sa inyong mga dasal, sa mga magpapari, nagpapari at sa mga pari, at lalo't higit
sa mga kapatid nating may sakit. Maraming salamat po sa inyong mga dasal. At ikalawa po, nandito kami para po magkaroling sa inyo. Hahandugan po kayo ng ilang awiting pampasko. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, lalo't higit kina Reverend Father Runiel Sulit at Reverend Father Oscar Andal. Muli po, maraming salamat po. Magalak isinilang
Sabsaban siya'y nakahinlay, nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang lalagay maglilingki, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang lalagay maglilingki, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilingki, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Kahulugay na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos. Sa atin ang Diyos. Rejoice, 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 rejoice. Christ is born this day. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Rejoice, 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 rejoice. Christ is born this day. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating ika-4 na araw ng Misa de Aguinaldo. At ngayong araw pong ito, nais din po nating pasalamatan ang ating barangay sponsor, ang Barangay San Felix. Maraming salamat po sa kanila at po silang palakpakan. Ang Barangay San Felix po ay narito sa pangunguna ng kanilang barangay captain na si Ginoong Jerry Punsalan at kanyang mga kagawad. Salamat po at siyempre ang kanilang BLC coordinator na si Ma'am LV Malangko. Muli po maraming salamat po sa inyo. Atin pong iyuko ang ating mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niyan ang gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.